Kuya! Kuya Silvino! Tawag ulit ni Senyor Amador hanggang sa maya-maya lamang. Ano ba yan, Amador? Kung makatawag ka, parang may sunog ah. Sandali! Wika noon ni Silvino sabay suot ng tsinelas nito sa paglabas niya ng pintuan ng kanyang bahay. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Ang aga mo naman, kapatid ko. Kumusta? Bati ni Silvino habang binubuksan nito ang trangka ng kahoy na bakod niya. Ayos lang kuya. Sagot ng maiksi ni Senyor Amador at sabay ng pagbukas ng trangka ng kahoy. Mukhang amoy mabango ka. Wika ni Silvino. At yakapan na bati ng magkapatid. At sa pagbitaw nila ng yakap at tapik ng balikat. Yung anak ko, kumusta? Andyan ba, kuya? Tanong ni Amador. Abay, nasa likod. Pinagluto ko ng agahan dahil wala naman akong katulong dito. Tulad dun sa asyenda. Tara na. Wika at aya ni Silvino sa kapatid nito na pumasok na sa bahay niya. Kamlon! Iparada mo muna sa tabi ang karwahe. Pumasok ka dito para makapagkape o makapag-agahan man lang. Oho, senyor. Tugon naman ng kutsero na si Kamlon. Sandali ang lumipas nang nasa loob na sila ng bahay ni Silvino. Ano ba naman niya? Ang kalat ng bahay mo, kuya. Nagpapanday ka pa rin ba? Reklamong patanong ni Amador. Wag mo nang pansinin yan. Alam mo naman na wala akong asawa na taga-Sinop eh. Tsaka naparito ka lang ba para sermonan ako na kuya mo? Di naman sa ganon, kuya. Tugon naman ni Amador. Magandang umaga ho, Senyor Mikael. Bati naman ng kutsero nang makita nito si Kael na pumasok mula sa likod ng pintuan ng tahanan ni Silvino. Magandang araw din, Manong. Wika nun ni Kael, kasabay ng hindi niya pagpansin sa ama nito. Hoy, Kael! Huwag kang magpanggap na di mo ako nakita, ha? Huwag mong sabing may tampo ka pa sa akin. Dinidisiplina lang kita. Kaya nandito ka. Alam mo yon. Halika nga dito. Wika ni Amador na pagtawag kay Kael. Wala namang imik noon si Kael na lumapit sa ama nito, na medyo nakayuko, na parang naiilang na lumapit. Pero ginawa na lang niya yun. At pagkaabot niya sa harapan ng kanyang ama, humakbang naman si Amador upang mas lalong magkalapit sila ng anak nito. Nakayuko na nakaharap noon si Kael sa ama niya, pero hinawakan siya ni Amador sa magkabila ang balikat nito. Sabay sabi ng, tumingin ka sa akin. Anya. Tumingin naman noon si Kael sa mga mata ng kanyang ama. May mga nalaman ka na ba sa tiyo mo? Oo, ama. Pero di ko pa masyadong naiintindihan sa ngayon. Ayos lang yon. Alam mo kasi, may kasalanan din ako eh. Sana, mula nung nagbinatilyo ka, ay sinimulan ko nang iminulat ka sa katotohanan. Kaya't pasensya ka na rin, anak. Dahil sa edad mong yan, parang nangangapa ka pa lang sa mundong ginagalawan natin o buong pamilya natin. Pero di bale, naparito ako para sa mahalagang bagay din. Amador, tatayo na lang ba kayo dyan ng anak mo? Halika na, para mapag-usapan na natin ang sadya mo. At may mga bagay din akong gustong itanong at sabihin sa'yo. Halika dito sa harap ng mesa at magkape muna tayo habang nag-uusap. Sige kuya. Halika na anak. Kamlon, gusto mo bang magkape?
O mag-agahan ka na kaya? Mahaba-haba pa ang biyahe natin mamaya. Pagkatapos natin dito, baka magutom ka sa daan. O, kahit ano na lang po, senyor. Kape o agahan. Wala hong problema, sagot naman ni Kamlon. Nang naupo na nga ang mag-ama na magkatabi sa upuan, habang kaharap nila si Silvino sa mesa, si Kamlon naman nun ay kumain na rin lang ng mga oras na yon habang nag-uusap ang tatlong dalagit ng seryoso. Alam mo kuya, naparito ako dahil may nangyaring insidente sa asyenda. Namatayan na ako ng 4 na tauhan kagabi lang. Ha? Ama? May namatay? Pagkabigla naman ni Kael na reaksyon. Oo, anak. Ngayon ay malalaman mo na kung gaano kasahol ang mundong ginagalawan natin. Pero huwag kang magalala. Pinayos ko na sa iba nating tauhan ang paglilibing at pagbibigay pa ng tulong sa mga namatayan na pamilya. Eh di, sino? Sino ang may gawa nun sa mga tauhan mo? Tanong ni Silvino. Kuya, ang mga lamak. Yung mga pesting lahi ng aswang. Sa katunayan ay di nga nila linihim na sila ang may gawa nun. Dahil nagpahatid pa sila ng maikling liham sa akin ng pagbabanta. Ito yung papel kuya. Uwi ka ni Amador. Sabay kuha niya sa bulsa ng kanyang trahe de mestizo na kasuotan nung papel. Kinuha naman yun ni Silvino pagkaabot nito ng kanyang kapatid. At agaran niya yung binuklat sa pagkakatupi at binasa ng tahimik. Nang matapos niya yung basahin. Oo nga no. Mukhang direkta na nila tayong kinakalaban. Hindi na nila itinatago ang kanilang gawain. Sino bang namumuno ngayon? O padre di pamilya ng mga lamak? Si Erasmo, ang panganay na anak ng yumaong si Ruperto. Siya na ang may hawak ngayon ng Hacienda de Lamak. Ganun pala. Mukhang matikas Pero ano ngayon ang plano mo, kapatid ko? Hayaan na kitang magdesisyon. Pero kung gusto mo nang makipaggera sa kanila, nakahanda naman kami ng mga kapatid mo. Nasa likod mo kami. Alam ko naman yun kuya Pero masyado pang maaga para kumilos ng bara-bara. Kung sila ay padalos-dalos ang hakbang, hindi tayo kuya. Anong hakbang ang ating gagawin? Tanong ulit ni Silvino. Nang nilingon naman ni Amador ang anak nito sa tabi niya at sinabing, Anak, pagbihis ka ng pormal ay pupuntahan tayo. Ama, wala naman akong dalang pormal na damit dito Oo, alam ko na yon. Kaya pinahanda ko na kagabi sa iyong ina ang mga damit mo. Meron akong dala dyan, isang barong Tagalog at trahe de mestizo. Mamili ka na lang doon. Ha? Saan ba tayo pupunta, ama? Bale, bago ang pag-iinsayo mo kay kuya, kailangan muna nating ikandado ang usapan sa mga salandig. Pupuntahan natin sila. Alam mo kasi nung umalis ka ng mansyon, ay sakto namang dumating ang magkapatid na salandig sa mansyon upang pag-usapan ang pag-iisang dibdib nyo ng salandig na si Isla. Yun ho ba? Tugon lang ni Kael na parang di naman nagulat sa sinabi ng kanyang ama. Aba, parang di ka naman nagulat sa sinabi ko. Pagtataka ni Amador. Yun na nga ang sinasabi ko, kapatid ko. Nasasabihin ko rin sa'yo. Nalaman din lang namin yan kagabi. At huwag ka. Nagkita na ang anak mo at si Lucero. Ha? Nagkita kayo, Kael? Oho. Teka, sandali. Ba't nga pala may sugat sa bibig mo?
Kanina ko pa pansin yan ah. Pero parang pumutok ata. Dahil yan sa pagkikita nga nila ni Lucero. Hinamon ba naman ng anak mo ng laban si Lucero doon sa lugar ng mga gabunan? Ano? Hinamon mo si Lucero? Oo, ama. Nag-aalangan naman na tugon ni Kael. Dalagit ka nga talaga. Matapang. Tumawa lang naman noon ang ama niya sa nabalitaan niya. Ayos lang yan, anak. Buti, yan lang ang inabot mo. Alam ko naman na hindi ka mananalo kay Lucero sa sinaunang gabunan na yon. Pero sa ngayon lang yon, anak, na hindi mo pa siya kaya. Pero itong mga susunod na araw o susunod na taon, pag naisakatuparan na namin ang plano namin sa'yo ng tiyo mo o ang pag-iinsayo mo, kayang-kaya mo ng durugay ng mga pamilya ng aswang na yon, kahit na yung 3 angkan pa. O siya, paano? Alam niyo na pala ang usapan sa pakikipagkasundo natin sa mga salandig. Ano sa tingin mo, anak? Nakita ko na ng pahapyaw yung isla na sinasabi nyo. Maganda naman yun, ama eh. Kaya ayos na ayos sa akin. Ha? Nakita mo na rin si Isla? Gulat na tanong ulit ni Amador. Oo, ama. Nung naglakad ako, papunta dito sa bahay ni Tiyo, dinaanan ako ng 2 beses ng karwahe nila. Ganun ba? Di ano pang ginagawa mo? Magbihis ka na at pupunta tayo sa asyenda ng mga salandig. Ha? Ngayon na tayo makikipag-usap sa kanila? Oo. Kaya nga, sige na. Kunin mo na yung mga damit mo sa karwahe. Pati ikaw, kuya. Magbihis ka na rin. Sasama ka sa amin. Sige. Sandali lang. Sagot naman ni Silvino. Sabay halos tayo na nilang 3 sa harapan ng mesa. At pagkatapos nga ng usapan ng 3 dalagit, mga ilang minuto lang ang lumipas. Kamlon! Ano? Kondisyon na ba yung kabayo natin? Oo, senyor. Ilang oras bang biyahe? Isali mo na yung pamamahinga ng mga kabayo sa daan. Oo, senyor. Sa tansya ko ho, ay humigit kumulang na 10 o 12 oras at higit pa. Depende ho sa bilis ng kalesa at kondisyon ng daan natin at pahinga ng mga kabayo. Ganun ba? O di sakto, gabing-gabi na tayo makakarating sa asyenda ng mga salandig. Yun naman ang umaga ng mga yon. Ganun ba katagal? Gamitin ko na lang kaya ang kakayahan ng 6 na maestro, kapatid ko, para mas mabilis tayo. Wag na, kuya. Sinasayang mo lang ang espiritual na poder mo at papagurin mo lang ang sarili mo sa gagawin mo. Hindi naman labanan o kumbate ang pupuntahan natin. Kaya gawin na lang natin ito bilang normal na tao. Sige, kung ganon. Matapos ang usapan nila ay lumabas na rin noon si Kael na nakabihis na nga. Aba, tignan mo nga naman ang anak ko. Talagang panlaban ang kagwapuhan. Sabi ni Amador. Dahil sa suot ni Kael na barong Tagalog at pantalon na itim o slacks. At nakasombrero de copa pa ito sa kanyang ulo na may mga linya o palamuti na kulay ginto na simbolo ng yaman at kapangyarihan. Tara na, anak. Opo, ama. Sagot ni Kael at sakay na nito sa karwahe. At nandun naman na ang tiyo Silvino niya sa loob ng karwahe. Abante, Kamlon! Wika nun ni Amador. Dito ay, Hey! Hey!
Nag-umpisa na nga ang kanilang paglalakbay patungo sa hasyenda ng mga salandig. At habang nasa biyahe sila noon, marami pa nung napag-usapan ang tatlong dalagit. Kasama na dito ang pagpapaintindi nila kay Kael kung ano ang 6 na maestro. At dito ay mas naliwanagan si Kael kung ano ba talaga ang kanilang angkan na lahi nga ng mga antingero. Pati ang plano nilang pagpunta sa mga iba pang dalagit na kapatid ni Amador at Silvino ay napag-usapan din nila. Bale, 5 pala silang magkakapatid. At ang pangalan naman ng 3 pang kapatid nito ay sina Severino, Gregorio at Balbino. Sa 3 yon ay mas matanda si Amador. Ngunit bago nga nila daw puntahan ang mga yon, ay ikakandado muna nila ang usapan sa kasal ni Kael at Isla. At sa mga natalakay naman nila sa loob ng karwahe, ay tsaka na natin yon malalaman. Sapagkat sa isang kainan sa bayan ng Silay, kung saan nananghalian noon ang 3 dalagit kasama ang kutsero nila, suntok ni Kael sa isang lalaki na halos kaidaran din lang niya. Natumba noon ang lalaki, pero natumba naman si Kael dahil sa sinapak din siya ng kasama ng lalaki. At nang pagbangon naman ni Kael ay biglang pinagtulungan na siya ng 3 lalaki. Mga senyor! Wag na! Tama na ho! Tama na ho! Sigaw pa ni Kamlon. Samantalang sa mga kaganapan na yon ay may kausap naman ang ama niya at ang tiyo niya. Nauna na kasing lumabas ang mga ito sapagkat may kausap din silang lalaki na parang kaedad din lang ni Amador. At sa loob nga ng kainan o parang pinaka-restaurant na noon, 3-1 nakikipagsuntukan pa rin si Kael. Pati yung kutsero niya noon ay halos matumba-tumba na dahil sa pagkikipagsapakan ni Kael sa 3. Suntok ni Kael, suntok ulit sa mukha niya. Dumudugo na noon ang sugat niya sa labi dahil umuka na naman ito dahil sa pagkikipagsuntukan nga niya sa mga binata rin na kagaya niya. May mga ilang kalalakihan na rin noon na takapagsilbi ng kainan na yon na tumutulong sa pag-awat sa mga ito. Pero walang gustong magpaawat. Sira na yung barong Tagalog noon ni Kael dahil sa kakaawat sa kanya ng mga tagapagsilbi doon para lang mapaghiwa-hiwalay silang 4 hanggang sa... Kael! Ano yan? Boses ni Amador ng maotoridad. Doon ay napatigil ang gulo. Sunod naman kay Amador ay si Silvino at yung lalaki na kausap din nila sa labas. At nagsilita din yun ng... Antonio! Ano yan? Salita nun, sabay lapit sa 3 binata. At lumapit naman na noon ang magkapatid kay Kael. Ama, may habang kasi to eh. Uwi ka nung isang nakasuntukan ni Kael. Tumingin lang naman yung lalaki kay Kael na tinawag nga nilang ama. Sabay baling ito ng tingin kay Amador. Senyor Amador, anak mo ba ang isang yan? Oo, kumpadre. Ano akong mayabang? Kayo yung nauna eh. Singit na salita naman ni Kael. Kael! Manahimik ka. Salita ng kanyang ama. Sabay harap sa kanya nito. Pero ama... Tumahimik ka. Kilalanin mo ang binabangga mo. Mga Delfiero ang mga yan. Isa sa 6 na pamilya. Wika ni Amador ng pabulong sa harap ni Kael. Alright, yun! Ang lupit ng kwento talaga. Mukhang mag-iipon ata si Kael ng kaaway. Pero tignan natin yan sa susunod na kabanata. Pero bago mangyari yon,
Mag-shoutout muna tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay Robilin de la Cruz, kababaryo daw ni Zedric at Jacob from City of Silay. Shoutout din po kay J-Boy Umpakan, 4 years avid listeners to. Salamat sa iyo kabagis. Shoutout din po kay Freeman Boris from Taguig. Shoutout din po kay Marlon Arminton. Shoutout din po kay Arnel Castillo. Shoutout po sa Arqueolo family, Director Arqueolo at Alliance Task Force of Pulilan Acacia from Campo Tino, Cabanatuan City. Yun, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Geraldine Ivera from Kuwait. Shoutout po kay Rinaldo Masion from Barangay Milagro, Ormoc City, Leyte. Shoutout din po sa mga pogi sa Suresca. Shoutout po kay Jonard Bacalso. Shoutout din po kay Edgar Cunag. Shoutout din po kay Vince ng Borogo, Leyte. Shoutout din po kay Reynold Palis. Shoutout din po kay Lawrence Carl, Angel, at sa mama nila na si Melba Lacaba from Cabagis Felix. Shoutout din po sa KFK Furniture, kay Boss J at Makmak. At shoutout po kay Bulag na Anghel. So yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.